Birheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwanagin yaring isip, nang sa layo'y di malihis. Kaya inang mapagmahal, ako'y iyong patnubayan, nang mawasto sa pagbanghay, nitong kakatihing buhay. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, sa Berbanyang tanyag sa kasaysayan, ay may isang magiting at maginoong haring nagngangalang Don Fernando. Kasama niya sa pamumuno ay ang kabiyak ng kanyang puso, si Reina Variana. Meron silang 3 anak na nagbunga mula sa pagmamahalan. Ang pangalan ng 3 ito ay Don Pedro na panganay, at si Don Diego na malumanay. Ang ikatlo o ang bunso na pinakamamahal ay si Don Juan na may mapatawaring puso. Nang isang gabing mapanaginipan ni Don Fernando ang kanyang anak na si Don Juan, ay niloko at pinaslang ng 2 hindi makilala at makita ang kanilang mga mukha. Simula ng panaginip na iyon, ay hindi na muli makatulog ang Haring Fernando. Ganito ang sinapit ng Haring kamahal-malang lahat. Mahal ko, kamusta yung karamdaman? Ipatawag mo ang manggagamot. Katulong! Bilisan mo! Tawagan mo na yung manggagamot! Tila't naging butot balat ang hari. Ano kaya ang dahilan nito? Mahal na Reyna, ito na po ang ipinapahanap mong manggagamot. Mahal na ito. Ang sakit ng mahal na hari ay dahil sa kanya. Masamang panaginip na hindi siya makakapit. Huwag kayong mag-alala, mahal na Reyna at mga prinsipe. May isang lunas ang inyong ama. Ang pag-awit ng isang mahiwagang ibong Adarna. Saan ito makikita? Isang mataas na bundok, sa bundok na Bol. Meron itong isang mahiwagang puno na tawag ay Pierdas Platos. Kung ganon, dahil ako ang panganay, ako ang unang susubok na huliin ang ibong Adarna. Kailan naman, baka magkahamak ka doon. Ina, para ito sa aking minamahal na ama. Kaya tayagan mo na siya. Lumisan si Don Pedro sa Berbanya at tumungo agad sa bundok Tabor. Sa kasamaang palad, pagkatapos lumipas ng ilang oras, hindi inaasahang mamamatay ang kabayong sakay ni Don Pedro. Kapagod, pero hindi ko pwedeng biguin ang aking ama. Okay, ganda ko. Hindi naman siguro kung pupuga ako sa ikan. Matagal-tagal na hinintay ng prinsipe, siya ay biglang nakatulog at doon biglang dumating ang ibong. Nakaugalian ng ibong Adarna na laging magbawas tuwing siya ay matatapos ng kumanta. Ilang taon na ang lumipas at hindi pa rin nakakabalik si Don Pedro. Sa pag-aalala ni Reina Variana, inutusan niya ang ikalawang anak na si Don Diego na hanapin ang kapatid na si Don Pedro. Nang hindi napapansin, nakarating pala si Don Diego sa pinaroroonan niyang puno ng Pierdas Platas. Unting-unting nakakatulog si Don Diego sa mga malalambing na awit ng ibong Adarna. Kahalintulad sa kanyang kapatid na si Don Pedro, ay tila ring naging buhay na bato. Sa ilalim ng Pierdas Platas, animoy mukhang puntod na may multong tulog. Ang bendisyon ay iginawad kahit may luhang tumutulo sa pisngi. Ganon din sa ina niyang nag-aalala. Dahil mabait ka, bibigyan kita ng payo. Huwag ka maniwala sa awit ng Adarna. Sundan mo ang isa pang paitaas at ikay makakakita ng bahay na may isang maganda. Hanapin mo ang ermitanyong nasa bahay na iyong makita, siya ang makakatulong sa iyong mahuli ang Adarna ninyong ginugusto.
Humayo na papunta si Don Juan sa pinayong lugar ng matandang leproso. Pagdating niya sa dulo ng dampa, pagtao po ay may dumungaw na isang ermitanyong mabait. Inanyayahan si Don Juan umakyat sa bahay at mamaya-maya rin ay umakyat ang prinsipe. Ang awit ng ibong Adar na kay Tamis, ito ay nakakaligay. Ang karamdaman ng aming amay, nawawalay paunti-unti sa amin. Ganon, ikay antayin maghihirap para sa Adar ng inyong hinahanap. Itong Adar ng ito ay may engkantong wala pang kung sinong nakapagpalo. Upang matapos po ang 7 kantang na maiinam, ngayon kita bibigyan ng mga bagay ng panglaban. Sa antok na iyong nararamdaman, itong aking hawak ang iyong gagamitin tuwing kumakanta ang Adar ng iyong huhulihin. Ang labahat 7 dayap na hinog na.